Ipinasususpindi naman ng ilang local government units ang ipinatutupad na Interim Transport Terminal System ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Anila, pasakit lamang umano ito sa mga pasahero na lumuluwas ng Metro Manila. Ito ang malita ni Rosalie Paul. Kung gusto niyo po ng mapidapit ng mga tao na nasaktan ng mga patakaran nyo, kahit gaano kagagaling ng mga patakaran ninyo, kung may nasasaktan na sektor, hindi nyo basta-basta mababaliwala. Ito ang mariing pahayag ni Albay Governor Jose Salceda sa ginawang pagdinig ng House Committee on Transportation kanina. Inirereklamo ng mga opisyal ng local government units tulad ng Albay, Samar at Leyte ang pagpapatupad ng Memorandum Circular 2014-15 o ang Interim Transport Terminal System o ITTS ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang ITTS na sinang-ayunan at inaprubahan din ng Metro Manila Mayors ay ang pagtatalaga ng mga pansamantalang terminal sa Metro Manila para sa mga provincial bus. Hindi naman pinahihintulutang pumasok ang mga provincial bus sa EDSA upang wag makadagdag sa pagsikip ng trapiko maliban sa mga bus na may terminal sa EDSA. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, hindi pinag-aralang mabuti ng DOTC at LTFRB ang patakarang ito bago ipatupad. Dagdag pa ni Salceda, marami sa kanyang mga constituents sa Albay ang nagrereklamo at nahihirapan sa pagbiyahe. As part sa mga passengers namin, nahihirapan sila. Double pamasahe, yung bang babiyahe sila ng gabi, mahihinto sila sa labang madaling araw. So parang risky na hindi naman nakakatakot na bumaba ka sa isang bus ng ganung oras. Sinabi pa ng gobernador, pagbaliwala ito sa mga kababayan niyang hindi kayang bumili ng tiket sa eroplano kaya nagbubus na lamang. Nabanggit naman ni LTFRB Chairman Winston Guinness ang konsiderasyon nila sa isyong ito at panukalang muling pag-aralan at pag-usapan ang nasabing ITTS kasama ang DOTC, MMDA at Metro Manila Council Mayors. We would like to request for some time, some time in order to go back to our partners in this endeavor and consult and make the necessary consultation with them. But we will be the one to decide. Because we were the one who issued, Your Honor, the Memorandum Circular. Binigyan naman ng palugit na 10 araw ng House Committee on Transportation ang LTFRB upang isumite ang kanilang proposed solution sa usaping ito. Hinihiling naman ng ilang mambabatas sa LTFRB na magsumite muna ito ng detalyadong pag-aaral bago magpalabas ng anumang Memorandum Circular. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide.